Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobera, aagapay sa mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ang ating tatalakayin ngayong buong linggo ay isang napakahalagang paksa tungkol sa kalagayan ng buhay natin. Kalagayan nagpapakita na kailangan talaga natin ng Diyos sa buhay na ito. Ang tunay na isang dakilang katotohanan na sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ay hindi lang niya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kundi pinanumbalik niya ang ating wasak na imahe o pagkatao at tayo ay muling naging buo. At yung broken image natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Na kung tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, ang ibig sabihin tayo ay pinuno ng pag-ibig sapagkat ang Diyos
ay pag-ibig. Yan ang totoong pagbaybay ng pag-ibig na nasa atin. Ang ating pagkalikha mula sa wangis ng Diyos na tayo ay tunay na minahal. Kaagapay, yan ang pinakaugat ng buhay natin, na ang Panginoong Hesus na napako sa krus at namatay, nawasak upang tayo mabuo sa wangis bilang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus. At hindi na nakatuon sa kasalanan ng ating pagkatao. Sapagkat kung tayo ay laging nakatuon sa kasalanan, ay maaring lagi tayong tumatakbo papalayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang lagi nating iisipin, banal ang Diyos at ako ay masama. Yan ang madalas na dahilan, kaagapay, kung bakit maraming tao kapag inanyayahan mong magsimba, ang isasagot ay, huwag mo muna akong ayain sa simbahan, aayusin ko muna ang sarili ko. Na tila bagang sinasabi mong, pupunta na lang ako sa hospital kapag magaling na ako. Yan ang isa pang dahilan ng marami kapag ako ay papasok sa simbahan na ipapaalala sa akin kung gaano ako makasalanan at ako ay hindi karapat-dapat dahil banal ang Diyos. Yan po ang kaisipan ng mga taong nakatuon sa kasalanan. Subalit nung dumating ang Panginoong Hesus at sa kanyang pagkapako sa krus, sinira niya ang ganyang pananaw ng tao. Na kahit sa ating makasalanang kalagayan, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus na paghahandog ng kanyang buhay, tayo ay naging matuwid. Ang tanong, ito ba ay magandang balita para sa atin? Sapagkat marami tayong naririnig na tila bagang ang Diyos ay sadyang malupit at tayo ay parurusahan niya sa tuwing tayo ay nagkakasala. Kaagapay, yan ay maling pananaw tungkol sa Diyos. Maaring yan ang palatuntunan ng relihiyon at madalas na nakapagpapabigat sa tao. Tama, kaagapay, ang Kristiyanong pamumuhay ay sadyang napakahirap dahil ang Panginoon ay banal at parabang napaka-imposibleng tayo ay mabuhay na sumusunod sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nabuhay sa ating piling at Siya ay sumaatin. May isang lumapit at nagsabi sa akin ng ganito, Pastor, hindi na po ako magsisimba kasi yung aking kaibigan laging nagsisimba, pero ang sama pa rin ng ugali. Kaagapay, yan lagi ang tensyon natin na kailangan nating magpagabanal sapagkat ang akala natin ang pamumuhay bilang isang Kristiyano ay paggawa ng mga banal na gawain. Pakinggan mo ito. Ang paggawa ng mga banal na gawain ay isang napakagandang bagay. Subalit yan ay hindi natin kayang gawin sa saganang sarili lang natin. Imposible. At yan ang dahilan kung bakit kakailanganin natin ang habag ng biyaya ng Diyos sa atin. Subalit ang tanong, paano ba tayo mabuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos? Bibigyan kita, kaagapay, ng isang nakakalungkot na kwento. Maraming pagkakataon na dapat ang tao ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Subalit, ang nakalulungkot, maraming umabuso sa biyayang ito. Ginamit nila ang biyaya ng Diyos upang sila ay gumawa ng kasalanan. At ang sinasabi ng ilan, okay lang yan, may awa at biyaya naman ang Diyos. Ang totoo, kaagapay, kahit anong nagagawa nating pagkukulang at pagkakamali, hindi nauubos at hindi nawawala ang biyaya ng Panginoon sa atin. Subalit ang napakahalagang katanungan ay ito, paano ka ngayon kung nabubuhay ka sa kasalanan? Paano tayo ngayon mabubuhay sa ilalim ng habag at biyaya ng Diyos kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan? Kaagapay, hindi mo malalasap ang buhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos kung mabubuhay ka pa sa kasalanan, sapagkat lagi ka lang mangangamba, lagi kang takot, lagi kang guilty. So papaano ka ngayon? Sa totoo lang, ito ay isang napakahirap na bagay na kung papaano mo lalabanan ang tensyon na yung tao minsan susunod kapag ka tinakot lang. Ang buhay na katulad niyan ay malayo sa biyaya ng Diyos. Gugustuhin nyo ba yung tinatakot kayo? Alam mo kung bakit ganun? Dahil halos lahat tayo lumaki sa kapaligiran ng may takot. Bakit ko sinabi ito? Maliit pa tayo, yung mga magulang natin ay lagi nating naririnig sa kanila.
ang mga katagang kapag hindi ka sumunod, kapag hindi mo ginawa yan, grounded ka. At nagsisimulang tayo matakot. At dahil dyan, tayo isusunod dahil tinakot lamang. Hindi dahil masunurin tayo kaya tayo sumusunod, kundi tinakot lang. Subalit ang nakalulungkot, kapag wala na yung kinatatakutan natin, magsisimula muli tayong sumuway. Kaagapay, ang nais ng Panginoon tayo ay sumunod sa Kanya hindi dahil tayo ay natatakot na parusahan niya. Ang nais niya ay iparanas ng lubos sa atin ang Kanyang biyaya at pagmamahal. At ito ang magiging lakas at motibasyon natin upang sumunod sa Kanya at gawin ang Kanyang kalooban. Hindi ba't napakasarap isipin, kaagapay, na ang Diyos natin ay hindi katulad ng iniisip natin sa Kanya? Na isang malupit na Diyos, kundi ang Diyos natin ay isang Diyos na punong-puno ng biyaya at pagmamahal sa atin. At kapag ang biyaya at pagmamahal na ito ay iyong naranasan at iyong ipamuhay, ito ang magdadala sa iyo sa totoong pagbabago. Isang pagbabagong walang halong takot, kundi totoong pagbabagong puno ng pag-ibig na galing sa biyaya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan. Kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Sumaiyo ang biyaya ng Diyos. Hindi nagbabago at di nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaniyang pagmamahal hindi nagwawakas. Kay Kristo tayo ay ligtas. Hindi nagbabago at di nagmamaliw ang pag-ibig ni Jesus kailanman. Kaligtasang dulot Kanyang ipapabatid sa lahat ng mananalig. Ipagkatiwala ang buhay sa Kanya, mga pasanin mo't problema, at iyong madarama Kaniyang katapatan, pag-ibig at kapayapaan. Ang pangako niya ay di ka iiwan, maging sa dulo ng katapusan. Ang ninanais niya ay makapiling ka sa langit, siya'y makasama. Kaniyang katapatan ay tunay at wagas, kahapon, ngayon man at bukas. Marami
Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang di asang. At kayo na lang pagpapatawad mong laan sa hubad na kasalanan ni Adan. Hanggang pag-agos ng taon, saksing kasaysayan, bawat hibla sa panahon ng iyong pagmamahal. Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang, pagpapalang dulot mo ay di mabilang. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawang nanlalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng kalinga mo. Kung may unos mang dumating sa aking daraanan, di mangangamba dahil ikaw ay nariyan lang. Sa gitna man ng anino ng kamatayan, ang kapayapaan mo ang siyang tangan. Sa pagdatal ng kailanman, habang panahon, sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon, handog mo'y itong balabal mo, Panginoon.
ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.